Okay, magandang araw sa inyo. Madalas nating isipin, di ba, na yung paglago sa pananampalataya parang solo flight lang yan. Oras para sa sarili, mga personal goal, tahimik na panalangin. Mhm. Pero naisip mo ba, paano kung yung pagbabagong hinahanap mo, hindi pala nakatago sa libro o sermon? Paano kung nasa piling pala ng mga kasama mo sa komunidad? Alam mo, napakagandang tanong yan. At yan mismo yung parang gustong sabihin ng mga source na tinitignan natin ngayon. Malinaw yung mensahe. Bihira daw hubugin ng Diyos ang tao ng mag-isa lang. Okay. Mas madalas, hinuhubog niya tayo, alam mo yon, sa loob ng isang komunidad. Parang yun talaga yung kanyang disenyo. Okay, sige, himayin natin yan. Titignan natin kung bakit sinasabi ng mga source mo na yan, na hindi nga sapat ang mag-isa. Gagamitin natin yung idea ng komunidad bilang, ano nga yun? Greenhouse. Oo, greenhouse para sa kaluluwa. Saka yung example ng sinaunang simbahan, di ba? Tama. So, ang misyon natin ngayon, para sa iyo na nakikinig, ay maintindihan kung bakit talagang mahalaga yung pagiging magkakasama sa spiritual growth. Simulan natin sa pinaka-basic, sa pundasyon. Sige. Ang pinakaugat kasi nito yung mismong kalikasan ng Diyos. Sinasabi sa sources na hindi siya Diyos na nag-iisa. Siya ay Trinidad, Ama, Anak, Espiritu Santo. Isang community na siya mismo? Eksakto. Isang perpektong komunidad. Bago pa man niya likahan ang kahit ano, community na siya. So yung relasyon, nasa core ng pagka-Diyos niya. At dahil nilikha tayo sa kanyang larawan, ganun din tayo dapat, di ba? Yung sa Genesis 1.26, lalangin natin, yung natin plural yun eh. Oo, parang sinasabi na dahil siya ay relasyonal, tayo rin by design para sa ugnayan. Hindi tayo ginawa para mag-isolate. Gets ko. At isipin mo, kahit sa Eden pa lang, perpekto yung lugar, wala pang kasalanan, pero nakita na ng Diyos may kulang. Sinabi niya, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Kahit perfect ang relationship niya with God noon. Oo, kahit yun pa may kulang pa rin. Kailangan niya ng iba. Hindi lang para may kasama, kundi para lubos na maipakita yung image ng Diyos, yung may pag-ibig, paglilingkod, pagtutulungan, dun lumalabas yung kabuuan natin. Dito pumapasok yung challenge ngayon kasi yung kultura natin sobrang individualistic, di ba? Parang ang thinking, okay na ako, basta okay kami ni Jesus. Ano yung sinasabi ng sources mo tungkol sa posibleng panganib niyan? Well, ayon sa mga binasa natin, itong ako lang at si Jesus na faith, pwedeng magresulta sa ilang bagay. Una, pwedeng mababaw lang yung paglago. Kasi kulang sa, alam mo yon, yung hasa na galing sa ibang tao. Yung bakal sa bakal. Make sense? At pangatlo, humihina rin yung patotoo natin sa mundo. Di ba sabi ni Jesus, sa pag-ibig natin sa isa't isa, makikilala na tayo kanya. Mahirap ipakita yon kung solo ka lang. Oo nga naman. So, kung hindi sapat mag-isa, paano na? Dito papasok yung greenhouse analogy mo. Yun na nga, yung greenhouse. Isipin mo yung greenhouse, di ba? Isang lugar na sinadya yung environment, tamang-tama yung liwanag, yung moisture, may proteksyon. Controlled environment. Oo, controlled. Para yung halaman, lumago siya ng optimal. Hindi lang basta tinanim sa labas tapos bahala na. May intentional care. Ganun daw dapat ang isang biblical community para sa kaluluwa natin. Hindi tayo parang wild plants na expected lumago mag-isa sa gubat ng buhay. Kailangan natin ng interdependence. Maganda yung analogy na yan. So, paano exactly nagiging greenhouse ang isang community? Ano yung mga specific elements na kailangan andon? May 3 key elements na nabanggit. Una, yung tinatawag na grace-filled accountability, pananagutan na puno ng biyaya. Okay, ano ibig sabihin yon? Hindi lang basta accountability. Hindi lang basta puna o husga. Ito yung sinasabi sa Proverbs na pinatalas ng bakal ang bakal. Kailangan natin yung iba para makita yung mga blind spot natin, yung mga di natin nakikita sa sarili. Pero yung pagtutuwid, laging may kasamang pagmamahal at biyaya. Hindi nakakasira. Mahalaga yung grace-filled part para hindi judgmental. Okay, ano pa?
Pangalawa, yung mutual encouragement, pagpapalakas loob sa isa't isa. Sabi sa Hebrews, magpaalalahanan kayo araw-araw. Araw-araw pa talaga, no? Oo, sapagkat walang sinuman sa inyo ang patigasin ng daya ng kasalanan. Kasi yung kasalanan, mandadaya yan sasabihin yan, mag-isa ka lang, sumuko ka na. Yung encouragement sa community, yun yung panlaban dun. Nagbibigay ng pag-asa at lakas. Tama. At yung pangatlo? Yung pangatlo ay shared rhythms of grace, mga ibinabahaging gawin ng biyaya. Kasi ang paglago, hindi naman overnight lang yan Kailangan ng regular na practice. Mga habits, ganun. Oo, parang habits ng biyaya. Tulad ng sama-samang pagsamba, pagamin ng kasalanan sa isa't isa, tulad ng sabi sa James 5:16, ipahayag ninyo ang inyong kasalanan sa isa't isa, ipanalangin ng isa't isa upang kayo'y gumaling. Tapos pagpapatawad, pagdiriwang ng blessings, mas mabisa yan pag ginagawa ng sama-sama. Ang biyaya parang mas malayang dumadaloy sa mga ganong ugnayan. Malinaw yun. Pero may binanggit din sa sources mo na hindi lang ito tungkol sa Bible study lang. Tama ba? May mas malalim pa. Oo, importanteng i-highlight yan. Kasi ang goal, hindi lang information, kundi soul formation. Paghubog talaga ng kaluluwa, ng karakter. At mas effective yan sa context ng relasyon. So, hindi lang utak, pati puso at buhay. Ama, kaya nabanggit din yung idea ng pagbuo ng mga communion of practice. Ito yung mga grupo kung saan hindi lang kayo nag-aaral, kundi nagsasanay talaga. Sama-samang isinasabuhay yung mga natututunan. Safe space para maging vulnerable, para tumanggap ng accountability, para gawin yung mga one another commands, mahalin, patawarin, paglingkuran ang isa't isa. At para mangyari yun, ano yung mga kailangan na sabi sa sources? Kailangan ng intentionality. Hindi yan automatic. Kailangan ng espasyo kung saan pwede talagang maging vulnerable, maging totoo, lalo na dapat manggaling sa mga leader, yung vulnerability. Saka kailangan ng regular na pagsasama, hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagsamba at sa misyon, sa pagkilos. May example ba nito? Ang classic example, yung sinaunang simbahan sa Acts chapter 2. Oo, yung sa Acts 2. Grabe sila doon, no? Ano ba yung ginagawa nila? Sila daw ay nagpapatuloy na matibay sa 4 na bagay. Turo ng mga apostol, fellowship o koinonia. Yung koinonia, hindi lang kamustahan. Hindi lang, ito yung shared life talaga. Pagbabahagi na ng buhay, tapos pagpuputol ng tinapay sa mga bahay-bahay nila at pananalangin. Sobrang radical nung pagiging bukas palad nila Lahat ng bagay ay pag-aari ng lahat. Yung mismong community nila, yung pagsasama nila, yun na yung naging patotoo nila. Wow. So, kung ibuod natin lahat ng napag-usapan mula sa sources na ito, malinaw na hindi tayo gilawa para lumagong mag-isa. Yung pinakamalalim na pagbabago, madalas hindi nangyayari kapag solo lang tayo. Nangyayari to sa presensya ng iba. Oo, sa loob ng isang komunidad na sinadyang hinuhubog ng biyaya at katotohagan. Mukhang yan talaga ang original design, Hindi ito optional extra, ito yung main event. Isang paanyaya talaga ito na tingnan ang discipleship hindi bilang solo project, kundi shared journey, paglalakbay na may kasama. Tama, kasama ang iba habang hinuhubog tayong lahat ng Diyos. Okay, at bilang pangwakas na kaisipan para sa iyo na nakikinig, habang pinagninilayan mo to, tanungin mo ang sarili mo. Sa journey mo sa faith, saan ka ba mas madalas? Nasa rows ka ba? Yung parang nanonood lang sa sinehan, tahimik na tumatanggap? O nasa circles ka? Yung bilog kung saan aktibo kang kabahagi, nakikipag-ugnayan? Magandang tanong yan. Ano kaya ang isang maliit na hakbang na pwede mong gawin ngayon para lumipat mula sa pagiging manunood lang tungo sa pagiging tunay na kabahagi sa isang komunidad na nagpapalago? Isipin mo yan.